So ayan guys, pag-usapan naman natin ito. Speaking of assets and SALN, PCIJ request for Duterte SALN run into dead end. At sinasabi na mga bugo na DDS, wala daw namang nanghihingi ng SALN ni Duterte pero bakit ibibigay? Pero ang tanong, bakit kailangan pang hingiin kung pwede namang ibigay? Isa publiko. Yung 2017 at 2018, ayun ang SALN ni Duterte. Pero yung 2018 to 2020, hindi na niya ibinigay. Kung wala namang itinatago, bakit hindi ipakita? At para bang may itinatago. Kaiba naman ang nangyari nung time na yon kay Vice President Leni Robredo. Nung hiningaan si Leni Robredo, kaagad-agad ito ang nagbigay. Samantalang si Duterte hanggang ngayon wala. Nga. Ika nga. When you telling the truth, don't have to memorize anything. So it's time. Incoming Ombudsman, Boying Rimulya. At ang sabi nga niya, walang dapat itago, walang dapat ikatakot kung walang ginagawang mali. Parang si Sara, hindi rin nagbibigay ng salin. Pero mas maganda siguro kung si Pulong. Kasi si Pulong, di ba? Mayaman na ngayon, may multi-billion house, may mga resort, may mga 7-Eleven branches. Ganun ba kalaki ang sahod ni Pulong? 300,000 a month. Tapos makakapagpatayo ka ng multi-billion na bahay, tapos makakabili ka ng mga resort, tapos makakabili ka ng mga branch ng 7-Eleven dyan sa Davao. Nakakapagtaka kayo. Tapos sasabihin nyo, wala naman kayong business. Sinasabi nyo naman talaga, wala kayong business. Sa bagay, may mga kumakalat na balita na kayo daw ay may business ng pulburunan factory. Baka doon ang gagaling. Pero imposible yun. Doon nyo lahat kukunin. Sana all. Kaya sa bagong appointed ng ombudsman, nawa ay lumabas ang totoo at mabigyan ng linaw ito. Itong mga Duterte kasi kuno ay galit sa korupsyon. Ginagamit yung salitang anti-corrupt. Anti-corrupt sa iba, pero sa kanila lang. So ayun, keep safe and God bless mga DDS. Abangan nyo na lang ang kahindik-hindik na mangyayari. Halungkat, pati ugat ng bayaba. So ayun, keep safe and God bless.